Welcome sa panibagong episode ng Tatayhood Podcast. Ako nga pala si Tristan Ting ng 3040 Podcast at ang kasama ko ay si Si Ingo ng Machong Chismisan Podcast. ano, kung mapapansin ninyo kasi episode episode 3 na to. Yung episode 1 and 2 namin, ang sabi namin, ang title namin, Tatay Cast Podcast. Kaso yung kapartner ko sa 3040 Podcast, tangina tinabla, pinagtawanan kami, napaka-corny daw ng podcast namin. Sabi niya, putang ina niyo, ang pangit. Sa pangit daw ng title. Bilang nakikinig kami sa mga feedback, binago namin. Ito, sinuggest to ni Louie Lim ng 3040. Sabi niya, gawin niyo na lang tatayhood para at least medyo may dating naman ng konti. Ang pangit nung tatay cast eh. So, Louie, kung nakikinig ka, ito na namin, binago na namin. Tatayhood podcast na kami with Tristan and Ingo. Yan. Oo. At So, siguro ito na yung last na pagpalit natin malamang ng tatayhood pangalan. na tayo. Binago ko na nga yung album art natin eh. Ang problema ko lang, yung Wow. email address natin, Tatay Cast eh. Pero okay lang yun. Pwede, Okay na yun. Oo. ginamit. Yun lang naman ginamit natin sa Anchor eh. So, yan. Ano ba yung, di ba, yung sa episode 2, pinag-usapan natin yung, ano ba yung parenting style na nakamulata natin? Oo. Tapos yung gusto nating i-implement sa mga anak. Oo. Ano bang plano natin? Nagkaanak tayo. Umpisa ako na. Oo, umpisa ko na Oh, kung ano yung plano ko nung nagkaanak ako. Ano eh, yung totoo, hindi talaga nakaplano yung mga anak ko. Hindi siya expected na magkakaanak ako. Nung una pa lang nung nag hindi namin ang plano talaga namin, hindi muna kami mag-aanak. ito yung Tapos problema pag nakikinig ako sa recording nyo eh. Parang deja vu yung nangyayari sa... Sige, sige, tuloy mo lang, to yun nga, Tristan. di ba, binanggit ko rin nga kanina sa recording namin na yun nga, Oo. nung nabuntis nga yung misis ko, kasal na naman kami, pero yun nga, hindi namin ini-expect na mabubuntis na siya. Ano Agad-agad. lang, ha? Agad-agad. Surprise. Oh, Oo. surprise. Kasi yung panahon na yan, siyempre, nasa honeymoon stage kayo. Oo. More on gala-gala pa lang kayo niyan, di ba? Parang Mm. enjoying your time with each Oo. other. Tsaka hindi, gusto ko pa noon, sabi ko, plano ko talaga noon, gusto kong bumili ng Honda Jazz na brand new. Oh, kaya lang, Tapos, anong taon yan? 2000, 2004 or 5? hindi, 2000, ano man pinanganak si Rigo? 2012. 2012. Matagal-tagal na Matagal pala. na Like, din. okay. Ano yan, yun yung bago mag-end of the world eh. Oo. Di ba? So, yun, sabi ko, 2013, bibili oo. ang Honda Jazz, ganito, double income, bla, bla, bla. Tapos yun nga, nagpa-check up yung misis ko. Tapos tinawagan Hmm. ako. Sabi sa akin, ready ka na ba? Sabi ko ready ka na ba maging tatay? Yun, gumuho yung mga pangarap ko, na mga plano kong magta-travel, na lahat. Walang yaka. Tangina. So, ilang time na yun, talagang wala ka talagang plano Wala. na mag-anak pa. Wala Pero pa. pero nasa plano niyo mag-anak, hindi pa Mm-mm. ganun kaaga. Oo, gusto ko talagang magkaanak. Pero yun nga, Hmm. sabi ko nga, enjoy muna natin. Pero yun nga, sobrang enjoy ko, hindi ko yata nabunot. So, Okay. may nabuhay. So, yun. Yun yung Ito lang. nangyari. Ilang years yung ideal ayun, yung ideal mo na bago kayo magkaanak? Ang gusto ko sana 2 years eh. 2 years na kami 2 muna eh. years. Okay. Medyo matagal-tagal Eh, yun Okay. hindi. Nabuntis ka Tapos agad. ilang taon kayo niyan? Ako 30. 30. Tapos si Si wife mo? Luis, 27. Mas bata. Mas bata siya. Pwede. Pwede pwede kang mag 2 years pa. Oo, pwede pa talaga mag 2 years. 27 lang siya, tas ako 30 eh. So, Mm. wala. Wala eh, nabuo eh. So, yun. Ikaw, di ba planado yung sa inyo?
Oo, pare, sobrang planado. May alarm. Actually, original plan namin is 6 months. Gagawa na kami ng baby. So, Mm. yung first 6 months, okay yun. Ano lang, ayun, similar sa inyo, konting gala, kasi nagre-recover pa kami dun sa Nag-Europe pa expenses kayo sa, ah. ay, yung honeymoon ako. Yun ba yung honeymoon nyo? Social lang yung Oo. honeymoon sa Europe. Hindi sponsored yun. Sabi ko nga, pwede bang i-cash na lang yung, cash na lang yung trip na yan. Kasi Anyway, tapos after 6 months, edi sinubukan na namin. Pare, walang nabuo. Medyo kinabahan pa ako yun ng January. Sabi ko, akala ko na ganun kadali. Inis ko, ba't ganun? Akala ko madali lang gumawa ng anak. Mm. Akala ko parang ipuputok mo lang. Puputok mo lang sa Tapos, loob, no? tapos magkakaanak ka na. Sabi ko, tangina, ang hirap pala. So, luckily, yung pinsan nung dati yung ex-wife ko, Is it out oh, there na ba, Ingo? hayaan mo siya. Ex-wife, out there na ba ito? Oo. Oh. No, Ina. yung pinsan ng ex-wife ko, Oh. Obigaini. Mm. So nagpa-consult kami. Sabi, ito yung kung regular ka ba, ay, tama ba, regular? Basta kung regular Regular. yung period mo, ito yung days na ma-fertile ka. So, pare may alarm pa kami. Naalala ko Mm. yun. Tapos may calendar pa kami na ito yung fertile days. Tapos sabi sa akin ng miss ko, naalala ko Sabado yun eh. Tapos sabi ng misis ko na, oh, fertile ako ngayon. Dapat mag-sex tayo ngayon para makabuo. Mm. Ayun Mm. pare, totoo. Isang try lang. Talaga? Alam ko, March na conceive yung anak namin eh. Anong birthday niya? November? November 18. November. Ako kasi Oh. pare na-conceive yung dalawang anak ko. Ano? Holy Week. Holy Week? Summer? Ay, na-conceive. Pucha, mukhang bored ka ng Holy Week, ah. Naisip mo O nga, either April or May may mga yata ganun. yan, ah. Kasi pareho sila ang birthday nila January eh. Okay. Tapos pareho sila yun nga, mukhang Holy Week. Hindi man lang kami Mukhang nangili, Holy Week. nag-sex. Ay, yeah. Hindi man lang kayo nilay-nilay. Hindi nagnilay-nilay, putang ina. So, yun nga, yun, ganun nga. Ang, pero yung sa'yo, as in talagang pag sinabi na, ito, fertile ako nitong araw na to. Nakailang Magse-sex try ako kayo yan. na ganun? Isang try lang. Isang try lang kasi naalala ko yung mga time na yun, sobrang busy namin sa trabaho na Mm-mm. parang umabot sa point na naging chore na sa amin yung pakipag-sex. Ah, ganun Unlike, naman talaga di ba? Pag nag-asawa na eh, minsan nagiging chore na lang din eh. na parang eh, ah, ewan ko lang sa iba, pero Mm. nung time na kasi na yon dahil nga busy nga kami sa work, yun nga nagiging chore siya. Tapos naalala ko sinabi ko pa sa ex-wife ko yun na, di ba pwede bukas? Di ba pwede bukas na lang? Hindi. Yun lang yung window time Ginao. eh. Nag-skip na kami ng mga 3 days Mm. lang yata ng window time eh. Yung first 2 days, na-skip na namin yun kasi talagang wala kaming oras eh. Ayun. Pwede Ayun. mo bukas na. Hindi, pero totoo yan kasi yung isang kaibigan ko, Mm. sinabi sa akin, sabi niya, tangin na ako nga, tinatamad na ako makipag sa asawa ko eh. Minsan, mas gusto ko na lang nagjajakol eh. Sabi ng kaibigan ko, mas less hassle pa. Pag nagbati na ako, okay na ako. Para hindi pa ako kakabahan, baka mabuntis pa, bla 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 bla. Sabi ko, tangin. Ang Sabi ko, daming too sinasabi. much information tong hype na to. Pero yun, so nakaplano, tapos sa'yo, one shot, na kagad. Oh, one shot. Ano nga tawag doon na kasi yung kamag-anak ng mga misis ng kamag-anak ng misis ko at that time, iniisip na baog ako. Mm. Tapos ako naman iniisip ko, parang ano na naman masama doon kung baog ako. Or Mm. siyempre, deep inside, iniisip ko,
tayo baka bugog nga ako. Baka kailangan ko magpa-check. Pero ayun, too early. So, ayun. Ayun. Ano naman, kita naman na nakabuo naman ako. So, Nakabuo ka naman. oh. Sa amin kasi nung una, hindi ko rin in-expect kasi um may polyp yung misis ko. Hindi siya Ni nabubuntis nung Picos. una eh. O PCOS yun. Hindi Hmm. kami makabuo nung una. Yung pala sa stress lang. Nung lumipat Oo. ng work yun, nabuo na rin kaagad eh. So, kaya hindi na nakaplano. Hindi rin namin ang akala ko naman, walang mabubuo eh. So, Mm. yun, biglang nabuo. Yun. Pero di siya, sabihin natin, di buntis na yung mismo. Oo. Nung buntis, anong ano mo? Ano yung topak ng asawa mo? Hindi. Ano, tawag doon. Yung gusto lang yun ng mangustin, pare. Ayun lang. Yun ang pinaglihian niya, mangustin. Naalala ko, mangustin lang. Yun, wala naman. Magaan lang magbuntis yung ex-wife ko. Tapos, Ah, hindi masyado din nangitim yung kilikili niya or kilikili, yung oo. batok. Parang So lang siyang, pag inisip mo pala, parang kala mo babae yung anak mo. Kasi pagka babae, hindi daw umiitim yung mga batok at saka kilikili. oh, pero ang ano doon, nung time na na-conceive na yung anak ko, feeling ko talaga, siguro wala pang 1 month, alam ko na kagad na lalaki yan. Parang kiniklaim ko na lalaki Kailangan. yan. Pag Bakit? lalaki, ewan ko, parang may hunch lang ako na, na lalaki. Tapos, Mm, naka-ready na kagad yung pangalan. Pag lalaki yan, ito yung maging pangalan niya. Pag mm. babae yan, ikaw na bahala kung ano maging, Pag babae, wala akong pa, pakialam. pag babae yan, ikaw na bahala magpangalan dyan. Basta, pag lalaki yan, Oo, ako, Sven. Oh, So yun, kaya yung pangalan niya is purely ako yung nagpangalan ikaw sa na kanya. pangalan. Oo. Ah, sa akin, ano yung ayaw Clean ko mo na din sa, ba na lalaki? ano, Claiming ano, it. ano. Clean mo na din ba na lalaki yung firstborn mo? Well, wala akong idea. Hindi ko naisip Hmm. na baka lalaki or baka babae or Hmm. ano. Pero syempre ako deep inside, gusto ko lalaki. Pero syempre Oo. sinasabi ko, basta maging healthy siya, bla bla bla. Pero talaga yung Oo. ano ko nun, lalaki yung gusto ko. Hmm. Tsaka kasi nga, before pa kami makilala yung misis ko, dati pa to matagal na. Gusto ko na yung pangalan na Rodrigo. So, yun. Kaya, naging Pero Rodrigo. way back to way back Oo, to way para back to. Before pa nang maging para presidente walang politics na involved Oo, dito. before pang Okay. maging presidente si Duterte, Okay. gusto ko na yung Rodrigo na pangalan. Kasi parang sabi ko, maganda. Tapos sabi ko, maganda ring nickname yung Rigo. Parang ano Mm. siya, okay siya. Parang Pilipinong-Pilipino. Tapos medyo modern pag sinabi mo Rigo. So, Oo. yun. Yun na yung pinangalan ko, Rodrigo. Pero nung buntis yung misis ko, tangin na asar siya sa pagmumukha ko eh. Kasi, Talagang pinaglihan ka talaga. tapos yung pag nagsasalita ako, sasabihin sa akin, ang baho ng hininga mo. Huwag bang lumapit Seryoso? sa akin. Ganun, Ganun ba tangin na. sensitive? Sobrang sensitive. So, hindi na lang ako umikibo. Minsan napipikon ako. Mm. Kasi tangin na lala akong ginawang tama. Putang ina. So, yun, parang, tas medyo, tsaka pakiramdam ko rin, yung nung nagkaanak ako, hindi ako handa. Pero yung sabi nga nila, di ba, never ka namang magiging ready to be a Pare, never parent. talaga. So, sa akin, nung lumabas na siya, pakiramdam ko, hindi ako ready kasi hindi mahaba yung pasensya ko dun sa bata. Kay Rigo, hindi parang napipikon ako. Yung pag-iyak Kapag ng iyak, umiyak? kasi colic baby eh. Oo, So, oo. ano siya, yung masakit yung tiyan lagi, tas iyak ng iyak. Oo. Hindi mo maintindihan kung bakit umiiyak. So, parang ako na-frustrate ako, na parang putang inang Oo. bata to. Sarap itapon ito. So, nangyari naman yun, nag-aaway naman kami ng asawa ko, no? Kasi sasabi niya, Mm. sobra ka naman doon sa bata, gento, 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 gento. So,
yun, hindi ako ano, ikaw ba, nung sa iba, Ben, So feeling ko pati haba ikaw pa sa isip mo. nagpa-postpartum ka din. Oo. Actually, parang ako nga yung postpartum, Walang ya ka. na parang, yung magulo yung isip ko noon, yung sa panganay ko. Pero doon sa tanong mo kung ano ako kay Sven naman. Oo. Pero idagdag ko muna. Yung Mm. pinaglihan pala ng pagkain ng anak ng misis ko ay kahit anong pagkain, wag lang luto ko. Pero before, Ah, gustong-gusto niya yung luto ko. Oo. talaga? Oo. Kaya kadalasan sa labas kami kumakain eh. So anyway, so nung nanganak, bago pa, yung kay Sven naman, yung nung nanganak, yun yung bago panganak, ang first week or siguro mga first 2 days namin ng misis ko, sabay kami nagpupuyat. Sabay kami gumigising para asikasuhin si Sven. Tapos, ang ang nangyayari is, paano kami napupuyat? So, ang nangyari is, sinabi ko sa kanya, hindi tayo pwedeng magsabay nagising. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, since ikaw, masanay ka na gumising ng ng madaling araw, tapos sanay ka matulog ng umaga, at ako naman, baliktad. Ako na lang yung mag-aasikaso ng umaga, tapos ikaw yung mag-aasikaso ng gabi. So yun, nag-work yun. Hindi kayo kumuha ng Ah, yaya? hindi kasi, nakikitira lang kasi kami sa sa bahay ng in-laws namin. Yung ba In-laws yung sa ko. ibabaw ng hardware? Yung sa taas ng hardware? Hindi, iba pa yan, iba pa yan. Iba pa yan. Baka isipin nila Chinese ako eh. Hindi. Ano yung tawag doon sa, pero sa Malabon Sa din. Malabon din. May ano naman, may kasambahay naman pag umaga kasi stay out naman yung Mm. Pero stay out naman yung yung yaya. Pero yun yung naging namin, setup namin for 1 month na sa Alternate kayo. gabi, Kumbaga shifting. shifting. Kaya nasanay din ako na mag hands-on sa Mm. sa anak ko tuwing umaga. Dahil morning person din naman ako. So nag-work din. Tapos naalala ko pa nga yun habang inaalagaan ko yung anak ko lumabas na-announce si Pia Wurtzbach ng 2015 Miss Miss Universe. Universe. Oo, pare. Tapos sabi ko sa anak ko, yeah, anak, nanalo tayo. Tapos feeling ko yung mga kasama naman sa bahay medyo na-weirdohan sa akin na bakit parang excited siya sa Miss Miss Universe? Universe. Puta na bakla. Bakla yata yung namin yung asawa ng kapatid ko yun. Pero ayun pare, yun yung naging namin, naging setup. So Puta, far, di matyaga. Ang bait mo pala. Kasi sa akin pare nung ganon, hindi nga ako mm, nagigising eh. Yung misis ko talaga yung nag-aalaga lahat. Yung hindi nagpupuyat, kasi, siya talaga. ayun, yung misis ko naman yung nagpupuyat, pero siyempre pag umaga, siya na yung natutulog, tapos ako na yung gumigising. Mm. Tapos, nilipat ko na siya sa sala para makatulog siya sa sa Mm. sa kwarto. Ayun. Sa bata kasi paano ba? Bunso kasi ako eh. Parang Mm. ever since gusto kong may binubuling kapatid na Mm. younger sa akin. Wala, hindi nangyari. So parang nakita ko yung opportunity sa anak ko na tangin na ibubuli ko to. Ito yung gagaguhin ko. Parang Oh, ito ganon. yung gagawin ko, Oo. yan. Ayun. Yun naman yung naging Kaya, ayun, medyo siguro, Oh, pero medyo matyaga ka din. medyo matyaga din naman ako. As compared sa mga sa mga tropa ko na na hindi mo rin magpalit ng diaper, hindi mo rin magtimpla hindi nila alam kung gaano karami yung gatas na kailangang itimpla sa bote. Mm. Mm. Yun. Yung mga ganun, medyo sa akin yun. Off sa akin yun. Marunong naman ako, no? Marunong naman ako magpalit ng ng diaper tsaka Mga ng diaper. Oo. timpla ng gatas. Yung sa puyatan lang Gatas. talaga noon. Nangyayari lang talaga sa amin noon. Yung misis ko yung napupuyat. Kasi hindi ayaw rin naman sa akin ng bata kasi yun nga wala naman akong Ah, wala akong gatas. Yung anak ko gusto ah, lang dede ng dede.
Gusto niya breastfed? Oo, gusto yun. Ayaw niya Oo. Ayaw ng bote. Gusto bottle. Okay. breastfeed. So, Oo. wala na akong magawa. Yung, ang Mm. nangyayari sa akin, yung pinaka nagiging frustration ko nun, yung um, yung wala kang maitulong. Oo, yung, ang ano ko dyan, so, di ba yan yung naging frustration mo? Mm-mm. In case na may mga nakikinig na same yung ano, yung situation na parang ayaw lumapit sa kanya yung mga anak. Kasi ako din eh, yung anak ko din ayaw, nung medyo nagkakaisip pa din siya eh, ayaw na niyang ding lumapit sa akin, mas gusto niya sa Sa nanay mama niya. niya. Mm. Oo, so ang frustrating yun, lalo na kung gusto niyo makapagpahinga nung misis mo. Di Oo, ba oo. ganyan din naman sa'yo? So ang kaya mo lang gawin diyan or sa mga listeners na na-experience yung the same is gawing convenient na lang sa misis mo na for example, hindi pa siya nakakain, dala mo na lang siya ng pagkain. So Mm. wala, yun lang yung kaya mong kontrolin eh. Talagang hindi mo siya pwedeng i-ano eh. Um, yung sapilitan na no, na tatanggalin yung bata Oo. sa nanay, eh grabe, away yan. Yun sa akin, ganun nga nangyari. So ako, ang ginawa ko, para naging solusyon ko nun, tatanggalin ko siya sa nanay niya. So lalong Tapos iiyak, nagwawala. No? magwawala. Oo. Tapos ako, puta, mabubuisit na ako. Sabi ko, putang inang Oo, bata lalo. to. Tataas yung frustration Oo, levels mo tumataas niyan. yung frustration ko noon na parang Oo. tangina. Kaya nga ano eh, pero yung, alam ko naman ano eh, medyo nakaapekto rin yun dun sa panganay ko nung lumalaki siya. Kasi parang lagi Oo. akong galit. Mm-mm. Lagi akong galit, lagi kong pinapagalitan. So yung panganay ko, lumaki siya na hindi na mababa yung self-esteem. Na parang feeling niya Mm. lagi siyang mapapagalitan. Kasi parang Oo. ano nga pa rin ang pinaka naging ano sa akin, ang eye opener sa akin no, nung lumalaki yung anak ko. Nung nanonood siya ng TV, nakita niya si Hulk. Sinabi niya, Oo. that's tatay, Hulk. Hulk. Kasi ano, Po. sabi niya, lagi daw Pag nagre-rage daw nagagalit. ako. Lagi daw akong Oo. galit. Tas para daw akong monster. So parang sa Oo. akin, yun yung ano sa akin eh, parang tangin na. Yan yung point of yan yung Ito point of yung, view. oo, ito Oo. yung point of view ng anak ko sa akin. Tangin na si Hulk. Na parang sa akin naman, ang concern ko naman kasi, kaya ako na-frustrate, yung asawa ko nahihirapan. Tapos Mm-mm. parang pakiramdam ko, tangin na itong bata na to, ayaw namang makisama. Parang yun, parang pinapatulang ko na. Oo. Ewan ko, parang Oo. ako nga, tama nga, parang ako nga yata yung nag-postpartum. Kasi miss ko wala naman eh. Oo. Parang Mm. ako yung medyo nagkatopak. So, Hinakbangan kaya ata ng misis mo nung ano eh, nung nagbubuntis siya eh. so yun, habang lumalaki yung panganay ko, yun nga parang takot sa tao, ayaw magsalita, Mm. konting ingay, pag may sumigaw, yung nagpapanik, nanginginig, na Oo. parang ano din, dahil din sa akin, kasi lagi ko siyang sinisigawan, pag may nagawa siyang mali, parang laging Ah, big deal sa akin, parang ganun. oo. Parang masyado akong, Anxiety oo, na si tsaka ang nakakainis din kasi doon, parang meron akong gustong hulma para doon sa anak ko. And pag hindi ko Oo. nakikita na wala siya doon sa hulma na gusto ko para sa kanya, naiinis ako. Na parang tangina, hindi ka dapat ganyan, dapat ganito ka eh. So hindi ko siya Ano binigyan ba? ng chance na maging kung sino siya nung habang Oo. lumalaki siya. Mm. So ayun, sa akin yun, ako naman aminado ko eh na that's on me na Mm. mali. Mali talaga. Kaya, yun nga, sabi kasi, ano eh, medyo bilib nga ako sa'yo kasi parang ang hands-on mo, ang tiyaga mo. Lalo pa yung anak mo with, ano eh, with special needs eh. Diba? Oo. Ayun, So, buti minention mo yung ano, yung hulmaan. Kasi nga yung nung ano, siyempre hindi naman namin agad-agad na discover na may autism si Sven. Um, so meron na din akong hulmaan para sa kanya. Inisip ko, ano to, either ipapasok ko siya sa finance o sa IT. mm, 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 Kasi mm. malamang kung hindi ubra yung math niya,
tingnan natin baka naman pumasa siya sa IT. Mm. Tapos, siyempre, nagplano na ako ng mga out of town trips. Kailangan. Hindi ako iyak, nangangati lang yung mata ko. Naiyak ka ba? Ano, pare, bago pa lumabas si Sven, pinaplano ko na 7th birthday ni Sven, pupunta kami sa Singapore. Kasi hindi pa ako nakapunta sa Singapore eh. Mm. Mag-Universal Studios kami, tapos punta kami sa Malaysia, magle-Legoland kami, Legoland, oh. tapos punta kami sa Hong Kong para mag-Disneyland kami. Putik pare. Kaga, yun sa'yo kasi pag hindi siya nag-fit sa huluman, na-frustrate ka. Mm. Ako, totally wala siya sa huluman. So, parang hindi ko natuloy, lahat ng naplano ko sa kanya, pare pati yun, yung insurance ni Sven. Parang 3 months pa lang si Sven, pina-insure ko na kagad siya na Ano insurance? Yung yun yung education? hindi, yung Sun Life, yung meron kang nakukuha Sun Life, sponsor naman dyan. May yung meron ako nakukuha certain amount every other year. Parang ipon. Oh, so Oo. for the rest of yung life ng anak ko, meron siya makukuha pera every other Mm. year. Yan. Tapos, yan, may dividend, tapos may, may ipon naman siya. So, yun yung dapat kong gagamitin, plano ko, na gawing pension niya or either doon ako kuha ng konting, pampaaral sa kanya. Mm. Tapos, yung na-diagnose na, may autism. Ayun pare, sobrang nawala talaga ako doon. Ayun. So, nawala Paano, meaning, paano hindi ko alam nawala? kung anong gagawin ko eh. Hindi ko alam Oo. kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko i-manage. Mm. Tapos, kumbaga parang, kung yung mga regular na tatay with neurotypical kids, na kailangan kong sabihin yun para magiging politically Yan correct, na naman yung ay neurotypical. nahihirapan na, oh, ay kailangan hindi, I mean, mas man ikaw, hindi mo din sure kung maging independent ba yung anak mo when they Mm. grow up. Pare, mas malaki yung worry ng mga kids with special needs pagdating sa pagiging independent. Yun. Kasi yung definition ng independent ng sa mga neurotypical kids ay kapag meron na silang work. Yun Oo. yung pasasabi mong independence eh. Yung sa amin naman, yung independence naman for our kids naman, well, at least sa akin, ay at least kaya niyang pakainin yung sarili niya at kaya niyang linisin yung sarili niya. Mm. Yun, ganun yung stark contrast between yung independence ng neurotypical tsaka nung may mga special needs. So, ayun. So, sobrang nagbago. Sobrang Ano yung nagbago naging yung epekto sa'yo nung ganun nga, sabi mo na, nung nalaman mo may autism, ano yung naging effect sa'yo? di naging epekto sa akin. Siyempre, Oh. ito yung magiging topic natin sa ibang Ay, oo, sige. ibang Sa iba natin, ano episode pala yung yan, tama, tama. depression na. Oo. Oo. Pero Pero, ayun, para lang hmm, hindi, pero paano yung naging parenting yun yun. style mo Pero hindi, paano yung naging parenting style mo nung ayun, nalaman mo na may special needs yung anak mo? kinapa ko talaga. Tignan ko nag-research ako, nag-YouTube ako, ano ba yung behavior ng mga bata may autism, ano ba yung kailangan nilang support. Tapos, ang una kong tinanggal sa akin is yung corporal punishment talaga. Na Mm. kahit anong bugbog mo sa bata na may autism, hindi talaga susunod yan. Mabali man yung pamalo mo, Mm. hindi talaga susunod yan. Mas yun, mas ma-agitate, mas magugulo sila. Dahil Oh. yung senses nila is yung pain, yung frustration mo, yung sigawan nyo. Yun, basta hindi siya mag-work. Totally hindi siya mag-work. Mag-work talaga dyan is, kunyari, focus siya sa isang bagay. Let's say, kunyari, anak ko, focus siya doon sa medyas niya. Lagi niyang gusto may medyas.
kapag meron siyang ayaw gawin, like ayaw kumain, sabihin ko sa kanya, I'm gonna get, I'm gonna get your socks. Yun, susunod na siya. Or, I'm gonna get your cellphone. Kasi yung mga bagay na mga gusto niya, kung tatanggalin mo sa Tatanggalin kanya, mo. mas madali siyang sumunod. O rather than bubugbugin mo siya, Oo. hindi. So parang ano pala, hindi ko, sasabihin ko parang mas madali pala. Pero hindi, mahirap din eh. Kasi hindi mo alam yung, um, minsan hindi mo rin alam kung ano yung iniisip nila. Parang ganun din eh, di ba? Pagka, Oh, sige go. talagang hahanapin mo kung ano yung kiliti nila na may literal na handicap na di sila nakapagsalita, hindi nila Mm, na-express na maayos yung emotion nila. So, talagang, ayun, kaya nga special needs kasi mas special treatment, mas hindi ba difficult naubos yung yung pasensya mo? hindi ano eh, actually hindi yung pasensya ko sa hindi, may frustration, may mga instances na may mga instances na nagbe-breakdown ako pag inalagaan siya. Mm. Kasi nagbe-breakdown kasi parang napapagod na ako. Usually pag hindi siya kumakain doon ako Mm. na-frustrate. Pero kadalasan ang impact niyan sa mga parents na may special needs is sa iba nila ibabaling yung stress nila. So kung meron kayong katrabaho ng na may kids with special needs, bago mo pang kausapin yan, yung stress level niyan nasa ulo na niya. So kaya kapag kung i-approach mo sila, parang tread carefully kasi mabilis. Ako Mabilis sila personally mag-snap. mabilis ako. Ikaw mabilis Oo, ka mabilis mag-snap. ako magalit. Oo, kaya sa mga katrabaho ko. Mm. Kaya din, kapag kausap ko sila, dahan-dahan na ako magsasalita. Kasi na ako eh. Starting my day, stress na kaagad ako eh. Mm. So Mm. yun. Putang ina. So, okay pa pala ako, no? Naisip ko tayo. Hindi, kasi yun sa akin nga, yung naging parang parenting style ko sa panganay ko, yun yung paruse, yung pinapalo ko. Oo. Pag nabuisit ako, papaluin ko. Tapos minsan nga, ano eh, um, tsaka doon kami nag-aaway lagi ng misis ko. Kasi yun yung Kung lagi ko paano sinasabi. i-discipline. Oo, kung paano yung disiplina. Kasi yung misis ko Mm. sobrang protective eh, sa mga Mm. bata eh. Eh ako, Mm. medyo demonyo yung, hindi naman demonyo, pero parang medyo, ano eh, medyo harsh din kasi ako. Pati Oo. magsalita, harsh din ako eh. Oo. Na parang sasabi ko, gago yan, gago ka. Ano, ganun. So, minsan, pag naririnig ng misis ko, ano siya eh, nasasaktan din siya. Mm. So, yun, hindi kami mag-aaway. Pero paano kayo naka-set up ng compromise na pagdating sa discipline? Kasi 'di ba sinasabi dun sa mga parenting books or Mm. mga parenting articles, dapat consistent yung parenting ng both parents. Kasi hindi pa pwedeng yung style mo is style A, tapos yung wife mo is iba din yung style. Mm. Parang malilito yung bata. So, paano nyo na-build yung yung compromise na, dapat consistent tayo. Ang Ano yung, nangyari, ang ginawa na lang ng misis ko, papabayaan niya ako na pagalitan ko yung anak ko. Before kasi oh, gagawin niya, mag-aaway kami sa harap ng bata. So mangyayari yung okay. bata, ang gagawin ngayon ng bata, kakampi dun sa misis ko, or mangyayari pag Oh, pinapagalitan ko na, tatakbo na kaagad siya sa asawa ko mm. para automatic may kakampi na. Tapos kami Oh, ng dalawa yung mag-aaway. Yung misis ko na yung haharap sa akin ngayon. Hindi ko na siya mapapagalitan. So nung huli, nung dati, nag-usap kami, sabi ko dapat hindi natin pinapakita na nag-argue tayo. Kung meron kang feedback, kung paano ko mm, dinidisiplina yung anak mo, sabihin mo mm. sa akin pagkatapos. So, Okay. nag-compromise kami na ganun. Pero sabi naman sa akin ng misis ko, wag ka rin kasing sobrang, harsh dun sa Harsh. bata. Isipin mo, Oo. bata yan.
2 years Oo. old yan, tapos sasabihan mo, gago. Mm. Sabihin mo, napaka-salbahe mo, bla bla bla. Tumatanim yan Mm. doon sa utak ng bata. Ganto, 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 ganto. Mm. So, ako, yun nga, yung pinaka naging compromise ko, hindi na ako masyadong harsh. Hindi ko na sinasabihin na, ang ina mo, napakagago Mm. mo, bla bla bla, ganto. Tsaka hindi, medyo mas kinokontrol ko na yung emosyon ko pagdating dun sa bata. Tapos kung minsan, pag Ah. nag-overboard ako, Mm. pagkatapos kong pagalitan, ipupull aside din ako ng misis ko. Sa doon ako pagsasabihan Mm. na hindi na ako kumibo kanina pero sobra kang magsalita doon sa bata. O kaya dapat hindi mo na binatukan. Ganun ganon. Kasi dati ginagawa ko, binabatukan ko kaya Ah, pinipiti ko eh. So, ganun. kaya pala ini-spoil mo kayo yung mga bata kasi Oo. Sa, nagigilty ka doon sa mga pinagagawa mo dati. sinabi rin Guilt sa akin gift ng yung ginagawa mo. sinabi rin sa akin ng misis ko yan na sabi niya pagka hindi ka nagagalit, pag hindi ka nagagalit, sobrang bait mo eh, napakabait mo. Pero pag nagalit ka, yun yung nagiging problema natin eh. Nagiging para kang demonyo pag nagagalit ka eh. Sobra kang magsalita. Tapos gagawin mo, eto Mm. yan, inexplain sa akin ng asawa ko, niniretso ko na parang, tas Mm. ang ginagawa mo, binibili mo yung pagmamahal sa iyo ng mga anak mo. Sinabi sa akin na gano'n, binibili mo. So ako sa akin, tangina, nasaktan din ako noon na parang tangina, oo nga, na ang sakit ng katotohanan na ganto ganto. Nagagawin mo, bibilan mo ng mga kung ano yung gusto nila. Dahil kasi Oo, oo. ganito yung mga ginagawa mo doon sa bata. Lagi, kumbaga, medyo may pagka-child abuse na yung ginagawa mo. Kasi, so, grabe ka magsalita doon sa mga bata, bla 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 bla. So, yun, doon sa panganay ko lang naman yun. Tapos nung nga, Okay. dumating, sa panganay ko lang yung Rigo lang. Tapos nung dumating yung Oo. pangalawa, kasi nakita ko rin nung lumalaki si Rigo, parang, ba't hindi siya confident? There must be something wrong, Mm. ganto, ganto. Di ba nga sabi ko nga, akala ko, Nagtaka ka pa, no? nagtaka pa ako. Dati nga, di ba, akala ko, may autism din. May Kasi, special needs din. oo, dahil Oo. natatakot, laging takot sa tao, yung nagpapanik. Mm. Parang in the end, parang naisip ko, hindi ang problema ako. Ang, Mm. ang problema, yung kung paano ko siyang idisiplina, tsaka yung kung paano ko siyang, Oo. yung temper ko. So, yun, unti-unti naman, binabago ko na. Well, nung dumating yung pangalawa, yun, at least yun, totally iba na yung style ko, yung mas kalmado na, hindi na, yung parang I don't sweat the small stuff. Kasi dati pag panganay, hindi mo Mm. alam i-handle eh. Parang lahat kailangan dapat Oo. perfect eh. Nung Perfect. dumating yung Oo. pangalawa, kahit magkalat ka dyan, kahit madumi ka na, hindi na ako nagagalit. Naisip ko, okay, bahala ka dyan. Okay lang. Okay lang, okay lang, okay lang. Tapos yung Mas, pangalawa, doon ko mas nakita chill na ka na parang ngayon. napatunayan ko na tama nga, ang root cause, Mm. ako talaga. Kasi yung treatment ko doon sa pangalawa, hindi ko Mm. masyadong dinidisiplina, hindi ko masyadong pinapagalitan. Ano, Oo. confident siya. Hindi siya, yung mahiyain. Tsaka nung nagbago yung treatment ko doon sa Oo. panganay ko, yun, nag-start na mag-open Mm. up, nagkukwento na Mm. parang naramdaman ko na rin na parang nung sinabi ko lang na, nung bata din ako, mahilig din ako sa dinosaurs, bla bla bla. Na parang siya, Oo. talagang, siya, proud na siya na, ay, pareho kami ni tatay. Parang ganun siya eh. Na, yung panganay ko Oh, I'm wow. just like tatay. Oo. He also likes dinosaur when he was my age, bla bla bla. He was telling me that, bla 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 bla. So, tas natutunan ko na din na parang dapat nakikipagkwentuhan ako sa bata, inaalam ko yung mga trip Mm. nila. So, Oo. yun. Pero yun nga, kahit naman before, well, yung ugali ko din talaga kasi is medyo spoiler talaga kasi ko. Pagdating Mm. ay yung Spoiler. kung kaya kong Oo. ibigay, Oo. ba't hindi? Yun naman yun eh. Ba't Oo. mag-aantay pa ako ng okasyon? Ba't hindi? Yun Mm. lang lagi. Pero yun nga, um, ano din eh, yung tama din yung sinabi ng miss ko na bumabawi ako nung dati, binabawi ko na bibilang ko Oo. to, bibilang ko ng ganyan, bilang ko ng laruan, pero hindi dun talaga eh.
Alam mo ba kung sino pa yung ganyan yung ginagawa? Sino? Yung pagkatapos magalit, binibilhan ng ng mga good stuff. Sino? Sino? Mga, parang yung mga nambubugbog ng asawa or ng partner. Ah, tangina. Yan yung yan yung yung battered girlfriend syndrome na Mm, kung saan kapag is- yung girl gusto parang torn siya between bubugbugin na naman ako nito pero pagkatapos akong bugbugin to bibigyan naman tiyak ako na eh. may bibigay sa akin to or Mm, ipapakita na niya na talagang mahal na mahal niya ako. So yun. parang sort of na-fuck up din yung yung psyche Oo, ng ng babae. ng Ewan ko lang babae. kay Rigo kung medyo naka-recover na siya dyan sa Feeling ko, ginawa mo before. feeling ko ngayon naka-recover na siya kasi ngayon ano naman siya eh. Yun nga, kumbaga, tinetext ako, mini-message ako ng Oo. mga, sendan ako ng mga memes, nakikipag-usap na. Dati ano eh, At takot siya sa least, akin eh. okay. So, okay na pala. Ngayon kasi, Okay na. ngayon na build up na din naman. Pero ngayon, kunyari, Hmm. ang napansin ko naman doon sa dalawang anak ko ngayon, na since alam din naman, yung maski yung bunso ko naman eh, alam nila na medyo strict Hmm. nga ako eh, pag makulit sila. Um, Pag meron akong isang pinagalitan, automatic yung isa, makikita mo nagliligpit na ng mga laruan. Baka madamay, Titino na. titino. Pero pag kunyari pinagalitan ko, yung si Rocco, makikita ko si Rigo Oo. umiiyak. Oo. Kasi sinatanong ko, ba't ikaw yung umiiyak? Ah. Hindi ka naman, hindi naman ikaw yung pinapagalitan ko. Ang sinasabi sa akin, Rigo, Oo. na sasaktan kasi ko para sa kapatid ko. Parang ganon. Parang naisip ko nga, na Wow. baka kasi yung medyo naging harsh ako dun kay Rigo nung bata. Medyo na-form naman yung values niya na maging mabait siya at maging caring siya. Mm. Kasi ang Oo. naisip ko kasi dati, ang thinking ko kasi dati din, hindi totoo yung ang mga tao pinapanganak na likas na mabuti. Hindi ako naniniwala na ganun. Yung mga tao, Actually, ako din. Opposite yung oo, paniniwala oo, ko. Likas silang masama eh. oo, likas na masama. Kasi kunyari, may mga bata na, yung mga batang nangangagat sa school, di ba may mga ganung mga bata, may mga kaklase ka nangangagat o yung Pa- nananakit. Parang isa lang ata yung classmate ko na sa O, school. di ba? Pero yun nga, isipin mo, Oh, yung meron, bata na meron. yun, nangangagat. Sa tingin mo ba tinuruan yun ng magulang niya Oo. mangagat? Saan niya natutunan Hindi. mangagat? Di ba Talagang, hindi? Okay, mga batang namumuhid ng kulangot, o mga batang kumakain ng kulangot, o yung mga batang bababoy. Ano eh, hindi kasi sila tinuturuan ng magulang nila, pero yun yung nature nila eh. So ako thinking ko noon, ayokong oo. magkaganon yung, ang fear ko kasi, is maging salbahe yung anak ko. So naisip ko, dapat, Mm-mm. ano kagad to, masuhetom ko na kagad habang bata. Na yun nga, nasobrahan naman ako sa Oo. pagsusuheto. Yun yung ano. Hindi ko alam kung kulang ako sa pagsusuheto doon sa bunso ko kasi kahapon nakita ko, tinimer yung camera ng Anong iPad. ginagawa? Naka-timer yung camera ng iPad. Oo. Tapos Oo. nakatutok sa kanya. Tapos nilabas yung puwet. Oo. Tapos pinipicturean yung puwet. Okay. Tapos sinesend sa nanay niya yung picture ng puwet niya. Putang inang katarantaduhan. Tapos sabi But, pa sa akin, tatay, can you take the but, photo of my butt? Sabi ko, sige. Can you zoom it in to the asshole? Putang ina. Gago lang, putang buti sa ina. nanay lang. O, Buti sa sisendan nanay ko lang yan. niya pinapadala, O, hindi kasi sa mga message lang. classmate niya. Hindi. Yun lang nga, yun lang din. Mga gago sila pag nandito sa bahay. Yung mga puro kalokohan. Oo. Pero pagdating sa school, sinasabi nga, medyo introverted daw yung dalawang bata. Hindi daw masyadong magulo. Gusto Ah. sila ng mga teacher kasi hindi sila yung mga makukulit. Tahimik lang Oo, din sila. oo. So, yun, inisip ko baka dahil nga rin, yun nga, medyo ma- ma- mahig, ma, mabilis ako magpagalit. Baka takot din. Oo. So, yun.
Pero yun nga, pero sa akin yun, wino-work on ko yan sa akin pa rin ngayon sa pagiging isang magulang. Medyo mahirap maging magulang. Hindi ko May mabalanse eh. ay pare, usually naman talaga yung balance yung mahirap. Siguro hindi lang din sa parenting, kundi din sa career, sa love Mm, life, at yun, overall, yung balance talaga yung hinahanap. So, pero sa nakita ko naman sa'yo, Tristan, in fairness sa'yo, nag-improve naman yung parenting mo kasi in fairness. from an abusive father, naging okay ka na eh. Oo. Hindi, pero Naging totoo yun, pare. lovable father ka na eh. Ano nga yun eh, kailangan din talaga kasing tanggapin ko sa sarili ko na naging Mm. abusive din ako, father, nung first time kong maging Oo. tatay, na medyo naging abusive Oo. talaga ako dun sa bata. And hindi ko naman yun tinatanggi na alam ko naman Oo. na yung fault ko. Kasi kung hindi ko yun itatanggapin sa sarili ko, i-deny at di-deny ko, mauulit at mauulit yun Hindi eh. ka din magbabago. Hindi ako magbabago Oo. eh. So, wala. Ganun eh. Yun talaga eh. Pero yun yung Tangina ba't ako na lang tuloy yung nagkwento, Ingo. Kasi, Ik- hindi, pero yung sa'yo kasi, ang inisip ko kasi kunyari yung may special needs na anak, it takes a lot of, patience, dasal. alam ko sabi mo guts. Parang sabi mo it takes guts to be a Gutierrez eh. Di putay na. Ewan ko lang kung sorry, Nabutan ko yun. Takes, parang yung nabutan ko ba yun? Okay. Kardashians. Hindi, Oo. mahirap eh. Para kasing, kunyari, ngayon, paano mong yung pagdisiplina mo sa anak mo, um, pag ayaw, yun lang pagka ayaw lang kumain, hindi ba siya makulit o ano mo yun? Hindi siya ano eh. Actually, ang madaling madisiplina yung anak ko pag wala dito kapag wala sa vicinity yung nanay niya. So talagang yun na yata yung sinasabi ng tadhana na dapat yata talaga kami maghiwalay ng Bakit? asawa ko Anong kung meron? hindi Anong meron sa kasi asawa? di ba di, kasi di ba kanina pinakwento mo na yung panganay mo pag pinapagalitan mo yung panganay mo lumalapit yung yung anak mo sa misis mo Mm, kasi naghahanap ng kakampi ganun. mm, Ganun din yung anak ko. Ang problema, hindi ko naman siya pinapagalitan. Pinapakain ko siya ng pagkain. mm. So, dahil ayaw niyang kumain, pupunta siya sa nanay niya at doon siya magtatago. Eh Ah, dahil yung nanay naman niya is busy sa trabaho, hindi niya maibaba or hindi niya matulak papuntang kusina. So, nagtatagal kami. So, mm, doon din kami nag-aaway I mean, doon din kami nag-aaway ng misis ko na dapat kasi consistent tayo oo sa yun. sa pagdisiplina, sa parenting, dapat may routine. So, ayun. Mahirap din eh. Pero definitely ito yung mga topics na na nire-reserve ko din doon sa kung paano mag-alaga ng anak na may Oo. special needs. Oh, So, ayun. ano Actually, na, actually, dito na ba natin tatapusin ang tatay Oo, dito na podcast natin muna? tapusin. Tapos sa Oo, next Tatay Hood. episode na lang natin pag-uusapan yan. Oo, sa next episode na lang to. De, pero take away ko talaga, yun nga, yung sa mga Mm. pagka you're never gonna be ready. So kung lagi mong Oo, sinasabi na, agree. hindi, next year na lang, hindi, ganito na lang, hindi, ganito na lang, hindi pa ako ready. Pag ready na ako, never kang magiging ready. Magiging ready ka pagka nandyan na. And it's a learning process yung pagiging tatay. Ako, yan, hanggang ngayon, pa din eh. Um, pa rin ako, tinatry ko pa rin mag-improve. Continuous pa rin. Oo, Oo. continuous improvement pa rin. Continuous pa rin yung learning sa
sa kung paano ako magpalaki ng anak. Hindi ko nga alam, baka abutin na ng 18 years old yung mga anak ko, hindi pa rin ako natututo eh. So, pero Grabe tingin ko naman naman yan, 18 nag-i-improve years old. naman ako maski pa paano. So, di pa naman ako, Mm. pinapatapon ng misis ko. So, baka nag-i-improve pa naman ako. So, yun lang. Ikaw ba, wala ka bang Ako closing ano? pare, Yan. yung takeaway ko naman dito, um ayun nga, agree ako sa iyo na na you'll never hindi ka magiging prepared to be a parent. Ang kailangan mo lang i-prepare ay yung mamitigate mo yung mga risk na, like for example, pagdating sa education tsaka sa health, ayun, kailangan mo din siyang i-secure. Especially kung, well, dito sa Philippines, pagdating sa education, ano yun eh, isa sa mga number one commodity para sa akin eh. Oo. So, whether or not may special needs yung anak mo, kapag inisip mo na priority mo yung yung education, automatic yan na, well, ako sa akin ganun nangyari eh. Dahil number one sa akin yung education. Nung nakita ko na parang na may possibility na may autism yung anak ko, automatic hinanap priority ko kaagad na early intervention sa kanya Mm-mm. para matulungan siya mag-cope up. So yun. So so yung takeaway ko yan is yung pag-mitigate ng mga risk. Tsaka ayun, pag mitigate ng risk kasi ayun nga, hindi ka naman talaga magiging prepared. Parang mamitigate mo lang yung mga failures mo na lumala. Yan. Oo, tama. Ano naman yan eh. Yun nga, it's a learning process talaga. Lahat. Oo. So, kung gusto mo maging tatay, di ka pa sure. Ano yan? Kami rin, di pa rin kami sure hanggang ngayon. Dalawa na nga yan ako. Di pa rin ako sure hanggang ngayon. So, yun lang. Tsaka hindi totoo yung mag-alaga mo na ng aso Anong para magagawa mo naman? Ano magagawa? may mga iba kasi sinasabi mag-aalaga daw muna sila ng aso bago sila mag-anak eh. Hindi, pero yun nga ako, sabi ko nga, di ba, yung pag-treatment ko nga ngayon sa mga anak ko, parang nag-aalaga lang ng aso. Maski pagtanda nila, yung magiging prinsipyo ko sa mga anak ko, parang may alaga akong aso. Huwag kayong kasta ng kasta kung saan-saan dyan. Tsaka huwag kayong masyadong laging nasa labas, baka ma-dog pound kayo. Kung baga sa tao, pagka tao, tangina kasta ka ng kasta dyan, baka magkasakit ka. Nakalagi ka nakakalat sa kalye, baka makakulong ka o mapatrouble ka. Yun lang, Mapatrol, no? mapatrol ka. Yun lang. Okay. Salamat sa mga nakinig. Tsaka, marami pa kaming i-discuss dito. Siguro yung next episode namin, tatry namin siguro makahanap ng guest na yung makakapagkwento sa amin tungkol sa, yun nga, yung sa mga topic ng mga pag may special needs yung anak mo. Try namin kung kaya nating makuha yung contact ni Ingo. Or kung hindi man, magbigay din ngayon ng mga suggestions. Nyo kami, i-message nyo kami sa Machong Chismisan or sa 3040 Podcast. Message nyo kami sa mga page namin. So, yun lang. Wala pa kasi po yung Salamat. Facebook page dito eh. Lahat sa mga nakinig ng Tatayhood Podcast.